Chapter 9. Siguraduhin mo lang na wala kang ginawang kalokohan. Elisa, hindi mo talaga magugustuhan ang gagawin ko sa'yo. Dahil sa galit ni Rindel ay hinubad niya ang singsing at itinapon sa harapan ng kanyang asawa. Rindel! Ipigilan sana niya ang asawang ngunit huli na at tinalikuran na rin siya ni Rindel. Nagdaan ang mga buwan at malapit ng mga anak si Eliza. Medyo nakukuha na rin na Elisa ang loob ng kanyang kakambal dahil sa pinakita nito ang mabuting pakikitungo at asal niya. Kalalabas lang na Elisa mula sa kabahay ng kanyang kakambal at wala siyang kamalay-malay na mayroong mga kalalakihan na nag-aabang sa kanya. Bigla siyang hinilat sinakay sa isang puting van. "Ano kailangan niyo sa akin?" Nagtangka magpumiglas siya ngunit malakas ang dalawang lalaki. "Elisa Cliff, nagtataguan mo na ba utang mo sa amin?" "Boss!" Bulilas niya na makita ang manager ng kasino at may hawak itong mata sa tabako. "Kailan ka magbabayad?" Kalmadong tanong nito. "Bigyan niyo pa ako ng 2 buwan at babayaran ko kayo, boss." "Okay, madali akong kausap. Pero siguraduhin mong tutupad ka sa usapan. Kung ayaw mong uubusin ko ang pamilya mo." Oo, panghako." Kandautal niyang tugon. Pinababa siya ng maayos at sakto naman na paghinto ni Rindel sa gate ng bahay ni na TJ. At nakita niyang pagbaba ni Elisa. Agad uminit ang kanyang dugo at pagsalubong ang kilay nito. "Hindi ka pa talaga nagbabago, Elisa?" Galit niyang sabi na mag-isa habang tinitingnan ang papalayo na van. "Rindel!" Bulalas ni Elisa nang mapansin niyang asawa. Hindi na tumuloy si Rindel sa loob at pinaharurot niya ang sasakyan. Mas lalo na digdagan ng kaba ni Elisa at naisipan niyang umuwi sa bahay upang sundan niya ang asawa. Pagdating niya sa bahay ay nabutan na nito ang kanyang mga damit sa labas ng gate. "Rindel, anong ibig sabihin nito?" Masigaw niyang tanong sa asawa. Lumabas naman si Rindel at lumapit sa gate. "Alam mo na kung anong ibig sabihin niyan. Ngayon bibigyan kita ng isang pagkakataon para aminin mo ang lahat." Seryoso nitong sabi. "Rindel." Tanging tugon niya at hindi masabi-sabi ang totoo dahil alam niya na masalo itong magagalit sa kanya. "Ano? Magsasabi ka o hindi?" Singhal ni Rindel at galit na galit ito. "I'm sorry, Rindel. Sa bayo ko niya." "I'm sorry din pero hindi ka na welcome sa pamamahay ko." Tura ni Rindel at pumasok na sa loob ng bahay. Wala nagawa si Elisa. Bulitong sumakay sa taxi na daladala ang kanyang bag. Sumakay siya ng taxi at nagpahatid sa kanyang apartment. Sumapit ng kapanganakan naman ni Eliza at naisip ng paraan si Elisa upang mabayaran niya ang utang sa kasino. TJ, gising ka pa?" Mahinang tugon ni Eliza. Kinuha ang kanyang phone at tinignan ng oras, 11:00 na ng gabi. "TJ," muli niyang yugyug sa asawa. "Bakit, Ali? May masakit ba sa'yo?" Tanong nito sa bayakap sa katabi. "Manganganak na yata ako, medyo sumakit na ang tiyan ko." "Ha, talaga? Sige, pupunta na tayo sa ospital. Sandali, ihatid ko lang itong mga gamit sa kotse at tatawagin ko rin si Mama." Taranta niyang sabi. Tumakbo siya pababa ng hagdan at bitbit ang isang bag na may laman ng mga gamit ng kanilang mga anak. Dinaanan rin ni TJ si Aling Adnalin upang ibalita na manganganak na si Eliza. Dali-dali namang bumangon ng ina at nagbihis. "Dito ka na lang maghintay, Mama." "Okay, mag-iingit ka sa hagdan." Pahabol niya kay TJ na dali-daling umakit sa itaas. Hali ka na." Pawisan niyang sambit sa asawa. "Mabigat ako, maglalakad na lang ako, kaya ko pa naman at alalayin mo na lang ako." Nakangiti siya at kumapit sa balikat ng asawa. "Sigurado ka ba?" "Oo." Hanggang sa makababa sila ng hagdan at nandun ang kanilang ina na naghihintay. "Anak, kaya mo pa bang maglakad? Dahan-dahan lang." Anito at punong-puno sa pag-aalala. "Bubuhati na kita, Ali." Anang asawa at agad siyang pinuhat. "Salamat. Relax ka lang, TJ. Okay lang ako." Anit pinunasan nito ang mga pawis sa mukha ng asawa habang kargasiya. "Pasensya ka na, Ali. Ayoko lang na mapano ka. Mama, pakisuyo. Ikaw nang tatawag kay Mama at pakisabi na manganganak ng aking asawa." "Okay, anak." Nakarating sila sa ospital at dali-daling bababa si TJ upang buhati ng asawa at dumiretso sa emergency room. "Manganganak ang aking asawa. Tulungan niyo ako," sabi niya sa mga nurses. Agad namang kumilos sa mga to. Ilang sandali pa inutos ng doktora na ilipat ang pasyente sa labor room. Hindi na sumama sa loob si TJ dahil kinabahan siya ng sobra-sobra.
Kaya mas minabuti na lamang niya na sa labas maghintay kasama ang biyanan nito. Pagkalipas ng isang oras, lumabas ang nurse upang ipaalam sa pamilya na successful ang panganganak ng kanyang asawa. Tuwang-tuwa si TJ at si Aling Ednalyn sa binalitaan nito. "Nurse, pwede na ba kaming pumasok?" TJ asked. "Oo sir, pwede na." "Thank you." "TJ, tatawagan ko lang si Rendel sandali. Baka ihahatid niya si Carla bukas," sabi ni Aling Ednalyn at pinauna niya ang lalaki sa kwarto. "Okay mama." TJ, nakangiting sambit ni Ali sa asawang kakapasok lang. "Ali?" Tugo naman ito at humalik siya sa labi ng asawa bago niya ibinaling ang tingin sa dalawang anghel na kasalukuyan pang pinapaliguan ng mga nurse. Biglang umiyak ang dalawang sanggol. Siguro nilalamig ang mga to. Napangiti ang daddy na may kasamang luha dahil sa sobrang kaligayahan. "Sir, ma'am, eto na po ang mga baby niyo," sabi ng nurse at inabot nila ang dalawang sanggol sa magulang. "Ang mga anak ko." Mahinang sambit ni Ali at agad pumatak ang kanyang mga luha dahil sa sobrang saya. "Ang gwapo na mga anak ko," masiglang sabi ni TJ sabay karga niya sa dalawang anak. Bigla na namang umiyak ang dalawang sanggol. "Naku, gutom yata ang mga baby namin," Ali said. "Excuse me sir, ma'am, ano pong mga name nila?" tanong ng nurse. "Estefin at Estefano," tugon ni TJ. "Nice name," nurse said. "Mga apo ko," gilalas naman ni Aling Ednalyn at nakangiti itong lumapit. "Saan nagmana, mama?" TJ asked. Parang hati naman." "Oh, my poor son." Hinalikan ni Ali ang kanyang sanggol habang tumitede ito dahil parang gutom na gutom ito. Nang malaman ni Arlisa na nanganak na si Alaysa, agad na naman itong nakaramdam ng inis sa kanyang kakambal. Nagsiselo siya sapagkat ang iniisip nito ay nababawasan ng atensyon ng kanyang ina at ni TJ sa kanyang anak. Kinabukasan, dali-daling tinawagan ni Arlisa ang kanyang suki na taxi driver at sinabihan niya to na magpasundo siya bukas ng umaga. Nag-okay naman ang kausap niya sapagkat hindi naman niya sinabi ang kanyang plano. "Kailangan ko tong gawin para mabayaran ko ang utang sa kasino at may pera ako magagamit pang negosyo," bulong niya. Kinabukasan dumating ang taxi at agad na siyang lumabas sa kanyang apartment. Inutusan niya itong pumunta sa hospital at sumunod naman ang taxi driver. "Hintayin mo ako dito ha. Saglit lang ako sa loob," anya sa driver na makarating sila sa hospital. "Sige po ma'am." Nagmadaling pumasok si Arlisa at dumiretso sa nursery room. Sapagkat alam niya na doon dadalhin ang mga bata pansamantala. Nagmanman siya kung may nurse ba o wala sa paligid at may pumasok na isang doktor. Na makalabas ito ay agad siyang pumasok at hinanap niya ang apelyido ni TJ. "Ito na." Ginilis niya sabay kuha sa isang anak ng kanyang kakambal at nagmadali na siyang lumabas. "Tayo na manong." "Ma'am, kaninong bata yan?" Pagtatakang tanong ng driver. "Sa kapatid ko." Kalmado naman yung tugon. "Saan tayo pupunta ngayon ma'am?" "Sa probinsya." "Ang lahi naman ma'am, reklamo nito." "Huwag ka mag-alala, babayaran naman kita." "Magkano ibabayad mo ma'am?" 100,000 piso. Hindi nakakibo ang driver dahil sa laki ng alok niya. Samantala walang kamalay-malay si Arlisa na nakita siya ni Rintel. Nung pumasok na sa loob ng ospital at nakita niya itong pumunta sa nursery room kaya sinundan ito. "Ang sama-sama mo talaga Arlisa. Anak ng sarili mong kapatid, nagawa mo pang dukutin. Pero hindi kita hahayaan na magtagumpay ka sa binabalak mo. Napakabait ni TJ at ni Alaysa. Wala kang utang na loob." Galit na galit niyang sabing mag-isa. At napaluhata sa ginagawa ng kanyang asawa. Mahal na mahal niya to ngunit hindi siya papayag na ganitong klaseng babae ang kanyang makasama habang buhay. Nagkagulo ang ospital dahil sa pagkawala ng anak ni na TJ. "Hindi pwedeng mawala ang anak natin, TJ. Mama, ang anak ko." Umiiyak na sabi ni Alaysa na tila masisiraan na to ng bait. "Please calm down, Ali. Mahahanap natin ang isang anak natin." Sinisikap ni TJ na mapakalmang kanyang asawa. "Mamamatay ako kapag hindi maibalik ang anak ko," sabi ni Alaysa at patuloy na to sa pagkagulhol. "Don't say that, Ali. Mama, kayo mo nang bahala dito. Tutulong ako sa paghahanap." Turan niya sa dalawang ina. "Sige anak, sana mahanap mo ang apo namin," tugon ni Doña Marites. Kasama ang mga pulis ay tiningnan ni na TJ ang CCTV. Nakarecord niya ang pagkuha sa kanilang anak ngunit hindi klaro ang mukha dahil nakasombrero ito.
Pero dahil sa mga kilos nito ay natanto niya na babae ang nagnakaw sa kanyang anak. Pamilyar sa akin ang kanyang katawan, but I'm not sure, sabi ni TJ. May suspect ka ba, Mr. Cliff? Yes, pero hindi ako sure. Parang si... Putol niyang sasabihin sapagkat biglang nagring ang kanyang phone. Excuse me. Sinagot ni TJ ang tawag. Hello, sino to? Makinig kang mabuti. Kung gusto mong makita ang anak mo, huwag na huwag ka mag-report sa mga polis. Maganda ka ng 3 milyon, tatawag ako ulit kung saan at kailan tayo magkikita. Matapos magsalita ang nasa kabilang linya, agad na niyang kinansela ang tawag. Sandali! Hello! Ngulit naka-off na ang phone. Sino yun, sir? Tanong ng pulis. Nating ka-business. Pagsisinungaling niya dahil natatakot siya na baka tutuhanin nito ang banta. Umalis ang mga pulis at nangako ang mga to na babalitaan sila agad kung may makuha sila na impormasyon. Bumalik si TJ sa kwarto ng kanyang asawa at nadatnan pa rin niya to na umiiyak. Ano balita sa anak natin, TJ? Umiiyak pa rin ito habang nagtatanong. Shh, tama na Ali, makakasama yan sa'yo. I promise ay ibabalik ang anak natin. Saad niya sa asawa at niyakap to ng mahigpit. TJ, anong sabi ng mga polis? Nakita niya ba sa CCTV kung sino ang kumuha sa sanggol? Tanong naman ng kanyang ina. Oo, at parang babae ang kumuha. May tumawag rin sa akin kanina na wag ko raw ipaparating sa mga polis na nangyari. Sabi niya maghanda ako ng 3 milyon. Ano? Ipakilala ba kung sino siya? Gulat na tanong ni Ali. Hindi. Pero malakas ang kutob ko na si Elisa ang babaeng yun. Si Elisa? Sigurado ka ba, TJ? Tanong ni Aling Adnalyn. I'm not sure, Mama, pero parang siya talaga. Tatawagan ko siya. Anong ina? Agad niyang tinawagan sa Elisa ngunit hindi ito makontak. Tinawagan niya si Rendel subalit ganun rin. Nagpasya sila na uuwi na lang sa bahay at doon na lang sila maghihintay. Sapagkat natatakot si Aling na baka babalikan ng kanilang isang anak. Samantaling nakarating naman si Elisa sa kanyang bahay sa probinsya. Ma'am, kailangan ko na bumalik sa Maynila. Inahanap na ako ngayon ng aking asawa. Kung uuwi ka ngayon, hindi mo makukuha ang bayad. Ano yan, ma'am? Hintayin mo muna, tatawag ako ulit. Kinabahan ng driver dahil may duda na to na ninakaw niya ang bata. Elisa! Bulyaw ni Rendel. Nagulat naman si Elisa na makita niya ang kanyang asawa. Rendel? Wala ka talagang kasing sama. Inosenteng bata, dinamadamay mo sa iyong kabaliwan. Magpapaliwanag ako, Rendel. Kinabahan niyang sabi. Ikaw, gusto mo rin ba na makulong? Tanong ni Rendel sa driver. Naku, wala akong alam dyan, sir. Takot nitong sagot at dali-daling sumakay sa kanyang taxi at nagmamadaling umalis. Elisa, ano ba nangyayari sa'yo? Bakit mo ba ito ginagawa? Tanong nito at nagsimulang pumatak ang kanyang mga luha. Hindi mo kasi ako naintindihan, Rendel. Kailangan ko lang ang pera. Kailangan mo ang pera? Pero sa bakit at sa ganitong paraan? Bakit kailangan mong idaan sa kasamaan? Elisa, binigyan kita ng isang pagkakataon na magbago. Pero bakit gumagawa ka na naman ng kasamaan? Sarili mong kapatid ang iyong sinasaktan? Sarili mong pamangkin? Kung ayaw mo pala sa kahirapan, sana sinabi mo na lang agad sa akin. Sana si TJ na lang ang pinili mo. Pahayag nito at hilam na ang luha sa mga mata. Ito lang ang alam kong paraan. Nakayuko niyang tugon. Ikaw kasi ang mahal ko, Rendel. Gusto ko lang naman na guminhawa ang ating buhay. Dagdag pa niya. Kaya naman natin guminhawa kung marunong ka lang magtiis at maghintay. Dahil ginawa ko naman ang lahat. Ngayon dinigdagan mo na naman ang iyong kasalanan. Ikaw ang may gusto na mabulok ka sa bilangguan, Elisa. Dismayado niyang sabi. Rendel, ayoko makulong. Huwag mo ako isusumbong. Maawa ka sa akin. Asawa mo pa rin ako. Mamili ka. Ibibigay mo sa akin ng bata o makukulong ka? Seryosong tanong nito. Hindi agad nakasagot sa Elisa na tila pinag-iisipan pa ang tanong ng asawa. Hanggang sa dahan-dahan niyang inabot ang sanggol at agad naman itong sinunggaban ni Rendel. Sapagkat nag-aalala siya na baka biglang magbago ang isip nito. Binabalaan kita, Elisa. Wag ka na magpapakita sa amin kung ayaw mo makulong. Hahayaan kitang magpakalayo-layo alang-alang sa anak natin. Dahil ayaw ko mag-isa niya na ang ina niya ay nasa loob ng kulungan. Mahal na mahal kita, Elisa. Sana sa paglayo mo, maitama mo ang iyong mga pagkakamali
Ito ang 10,000. Baunin mo sa iyong paglayo. Malungkot na pahayag ni Rendel at lumabas sa ng bahay. Luhaan sa Elisa at naiwan sa loob at dali-dali naman siya nag-iimpake. Dahil sa takot na baka alam na to ni TJ at ni Alyssa at ipahuli siya. Samantala, gabi-gabi na ngunit gising pa rin ang mag-asawa. Walang tigil pa rin sa pag-iyak si Alyssa dahil hindi pa rin niya matanggap ang pagkawala ng kanyang isang anak. TJ ang anak natin. Sigurado ako nagugutom na siya ngayon. Wika niya na panay ang kanyang yakap sa lampi ng sangkol. Walang tugon ng asawang ngunit lumapit ito upang yakapin siya. May awa ang Diyos, ibabalik niya sa atin si Stefano. Hindi rin ako titigil sa paghahanap. Anito at nagpuno siya sa kanyang mga luha. TJ? Alyssa? Tawag sa kanya ni Aling Ednalyn. Taranta naman silang bumaba sa pag-aakalang inatake ang kanilang ina. Biglang napahinto ang mag-asawa nang makita nila si Rendel na may kargang sanggol. TJ, Ali. Sambit ni Rendel at inabot niya ang kanilang anak. Anak ko! Thanks God, ang anak natin, TJ. Tura ni Alyssa at dali-daling tinanggap ang anak. Maraming salamat, Rendel. Gilala si Alyssa at walang mapagsidlang sa saya na kanyang naramdaman. Rendel, sa mo nakita ang aming anak. By the way, maraming salamat. Halika, umupo ka muna. Masiglang tanong ni TJ. Ipadede ko muna ang apo ko, anak. Gutom na yan. Utos sa kanyang ina. Rendel, saan mo nakita ang anak namin? Pagtatakang tanong ni Alyssa. Si Elisa ang kumuha sa bata. Malungkot na panimula ni Rendel. Di nakapagsalita si Ednalyn. Yumuko at himik nung umiiyak. Gusto sana magsalita ni Alyssa at ilabas ang labas ng sama ng loob. Sabalit nang makita niyang ina ay mas pinili na niyang manahimik. Sinabi ko na nga ba? Galit nitong sabi ni TJ at kuyom ang kanyang kamao. Maaga ako nagpunta kaninang umaga sa ospital pero hindi ko inaasahan na makita ko si Elisa. Kaya lihim ko siyang sinusuntan. Nang lumabas siya ay dala na niya ang isang sanggol. May duda na ako na anak ninyo ang kanyang kinuha. Sinundan ko siya hanggang sa probinsya. Kwento ni Rendel. Tumawag siya sa akin kanina at pinahanda niya ako ng 3 milyon. Maraming salamat, Rendel. TJ said. Ano ba nangyari sa isa kong anak? Bakit ba siya nagkaganyan? Luhaan tanong ni Ednalyn. Isa lang ang nakita kong dahilan, Mama. Puno siya sa inggit at ang kanyang mataas na ambisyon. Malungkot na tugon ni Rendel. Bakit kailangan pa niyang idamay ang anak namin? Di ba niya nakita kung paano namin minahal ang anak niya? Sarili pang pamangkin ang dinukot niya. Okay lang sana kung sa ibang tao niya ginawa. Dapat nga sana makipag-ayos siya sa akin dahil kakambal ko siya. Magkapatid kami na dapat nagtutulungan. Tila mahinanakit sa pananalita ni Alyssa. TJ, Ali, nakikiusap ako. Huwag yun na sana siyang ipakukulong alang-alang sa anak namin. Ayoko lumaki si Carla na nasa loob ng kulungan ng kanyang mami. Ayoko masaktan ng anak ko. Luha ang pahayag ni TJ at lumuhod ito sa harapan nila. Tumayo ka, Rendel. Total na ibalik na sa amin ang aming anak na ligtas. Para sa iyo at kay Carla, hindi na ako magdedemanda. Tugon ni TJ. Maraming salamat, TJ. Sa totoo lang, mahal na mahal ko pa ang asawa ko. Umaasa pa rin ako na sana magbago siya. Para man lang sa anak niya. Para sa mga tao nagmamahal sa kanya. Nasaan si Alyssa, Rendel? Gusto ko siya makausap. Baka nagpakalayo-layo na siya, Mama. Dahil sinabihan ko siya na huwag nang magpakita sa atin at ituwid na niya ang kanyang buhay. Binigyan ko yun ng 10,000 upang may magamit siya kung saan man siya magpunta. Sana nga magbago pa si Alyssa. Sana darating ang araw na magkasundo kami alang-alang sa aming ina. Mula sa puso ang sabi ni Ali. Kumain ka na ba ni Rendel? Tanong naman ng kanyang biyanan. Hindi pa, Mama, sa bahay na lang. Masyadong gabi na, Rendel, dito ka na lang matulog. Tabihan mo na lang si Carla sa kaniyang kwarto. Kanina pa yung naghihintay sa'yo. Halika sa kusina. Rendel, pinaghanda kita ng pagkain. Tura ni Aling Ednalyn at sumunod naman siya. Akin na ang bata, Ali. Umakyat na tayo sa itaas para naman makapagpahinga ka na. Nakangiting wika ni TJ at inakbay ng asawa. Nakahinga ng malubag si Alyssa nang maibalik ang kanilang isang anak. Thanks God. Kilala si TJ habang tinititigan ng kambal niyang anak na parehong mahimbing ang tulog. Walang pasabing niyakap ni Alyssa ang asawa dahil sa sobrang saya.
5 buwan na nakalipas at abala si TJ at ang asawa para sa kanilang kasal at para na rin sa binyag ng kanilang kambal. Ito ang pinakamasayang araw na hinihintay ni Ali. 5 buwan na rin na nakalipas na wala silang balita patungkol kay Alyssa. Ali, bakit ka malungkot? May problema ka ba? Tanong ni Aling Ednalyn nang madatnan niya to na nakaupo sa may bintana na tila may malalim na iniisip. Wala naman mama, naisip ko lang ang aking kakambal. Sana maging okay na kami at makadalo siya sa aking kasal. Hindi ka na ba galit kay Alyssa? Hindi na mama, naisip ko kasi na walang patutunguhan ng galit. Isa pa kakambal ko siya. Iisa lang ang inyong mukha pero sa pag-uugali magkaiba talaga kayo. Kahit sabihin pang pinalaki ko siyang maayos, ngunit may ugali pa rin siyang hindi maganda. Ganun talaga ang tao mama, may kanya-kanyang pag-uugali. Nagkausap si Ali at si TJ tungkol kay Alyssa na gusto nitong makadalo ang kanyang kakambal sa kanilang kasal. Pumayag naman ang asawa dahil wala siyang ibang hinangad kung hindi ang mapasaya ang kanyang asawa. Kinabukasan ay sinadya ni TJ na hintayin si Rindel sa bahay sapagkat gusto nila itong kausapin patungkol kay Alyssa. Dumating si Rindel upang iwan si Carla sa kanyang lola. Agad namang bumaba ang mag-asawa mula sa itaasang bahay. Rindel, may kailangan sana kami. Panimula ni Alyssa. Ano yun? Itatanong ko lang kung may balita ka na ba tungkol sa aking kakambal. Wala na. Malungkot naman itong tugon. May mga kaibigan ka bang mapagtatanungan natin tungkol sa kanya? Gusto kasi ni Alyssa na makadalong kanyang kakambal sa aming kasal. Pahayag ni TJ. Susubukan ko magpunta sa probinsya, baka makakuha ako ng kontak niya doon. Kailan mo balak umuwi sa probinsya, Rindel? Gusto kong sumama. Tanong ni Aling Ednalyn. Sa linggo na lang siguro mama dahil walang pasok. Sige, daanan mo ako dito ha. Sasama ako daddy? Sabat naman ang inosenteng bata. Sige anak, kapag makita mo si mama yakapin mo agad ha para matuwa siya. Sabi ni Rindel. Opo daddy. Kinabukasan ay umuwi nga sila ni Aling Ednalyn. Dala ang sasakyan ni Rindel. May kahabaan rin ng kanilang biyahe. Gusto sanang sumama ni Alyssa ngunit pinigilan nito ng kanyang ina dahil kailangan siya sa kanyang mga supling. Dumating sila sa probinsya at ang una nilang pinuntahan ay ang bahay ni Alyssa. Ngunit walang katao-tao, halatang walang nag-aasikaso sapagkat maalikabok na ang mga kagamitan. Umuwi rin sila sa bahay ni Aling Ednalyn subalit ganun pa rin. Mapuntahan ko muna ang matalik na kaibigan ni Alyssa, baka may alam ito. Sige Rindel, dito lang kami maghihintay ni Carla. Nagmamadaling umalis si Rindel at maya-maya pa'y nakita na ni Aling Ednalyn si Rindel at patakbo tong bumalik. May nakuha ka bang impormasyon, Rindel? Oo mama, nasa kabilang bayan daw. Ang sabi nito na nagbago na raw si Alyssa. Naglilingkod na raw ito sa Panginoon. Lagi daw sumasali sa worship of God. Nakangiting kwento ni Rindel. Napaiyak naman si Aling Ednalyn sa narinig. Sana tuloy-tuloy ang kanyang pagbabago, Rindel. Kung sakali mang nagbago na talaga siya, mama, uli ko siyang tatanggapin at bibigyan ng isa pang pagkakataon. Madamdaming pahayag ni Rindel. Hindi sila nag-aksaya ng oras at agad nilang pinuntahan ang kabilang bayan. May binigay na address ang kanilang kaibigan at iyon ang kanilang pinuntahan. Bandang hapon sila dumating sa lugar kung saan nakatira si Alyssa. Eto na yun, mama. Tao po. Tao po. Sambit ni Ednalyn at nasa labas sila ng gate. Ano pong atin? Boses ng isang may edad na babae. Dito po ba nakatira si Alyssa? Tanong ni Rindel. Oo, pero wala siya ngayon, nasa simbahan. Puntahan niyo na lang. Anong may-ari ng bahay? Itinuro ng matanda ang daan papuntang simbahan. Agad nila itong pinuntahan at binibay nila ang isang maliit na kalsada. Nakita nga nilang isang maliit na simbahan. Isa itong Christian Faith of God. Pinarada nila ang sasakyan sa tabi ng daan at naglakad sila patungo sa maliit na simbahan. Malayo pa lang sila ay narinig na nilang isang makapagdamdaming kanta. Ako'y binago niya. Noong unang akala ko, ang buhay ko'y di na magbabago. At kahit ano pang gawin, ako'y bumabalik sa maling gawain. Marami na akong sinubukan kung sino-sinong nilapitan. Nang halos ako'y sumuko na, si Jesus ay nakilala. Ang aking buhay ay binago niya. Magmula na ako'y magpasya, sa aking puso'y paghariin siya, anong himala at ako'y nag-iba. Kasalanan ko'y pinatawad, ginawang anak niya sa langit pupunta.
Okay, buti ng Diyos at ako'y binago niya. Lumipas sa mga taon at lalo naging tapat ng Panginoon. Sa aking mga pagkukulang siya ang nagtutuwid sa aking daan. Kung iisipin ko lamang, sa kahapon ko siyang kulang, sa aking mga kailangan, higit siya sa sino paman. Napaiyak si Aling Ednalyn nang marinig niyang kanta, ganoon din si Rentel. Dahil na rin siguro sa pagmamahal niya sa asawa kaya nakaramdam siya ng sobrang awa. Hinintay muna nila na matapos ang kanta at saka sila pumasok sa loob. Magandang hapon. Bati nila. Napalingon naman ang mga nagwo-worship at isa na doon si Elisa. Napatayo ito sa pagkabigla at halos lumaki ang mga mata sa kanyang nakita. Mommy? Sambit ni Carla at tumakbo to sa kanyang ina at agad itong yumakap. Biglang napaluha sa Elisa at halos hindi makapaniwala. Nasa kaunahang pagkakataon, tinawag siyang mamit ni Yakap. Dahan-dahan siyang lumuhod at niyakap din ang anak. Anak, I'm so sorry. I'm sorry. Hindi mapigilan ni Elisa na yakapin rin ang anak ng napakahigpit na may kasama pang paghagulhol.